Another day and another episode ang ating pag-uusapan ngayong araw, kaya naman tara at samahan niyo ako. Hello everyone! Kamusta kayong lahat mga kabugis at kamusta ang mga bougainvillea plants nyo? It's Michael here and welcome back to my channel. Today naman ang ating episode ay kung paano pabubulaklakin ulit ang mga dati nang namulaklak agad-agad. At dito lamang yan sa episode na ito. Kaya naman tara at samahan nyo ako at panoorin nyo hanggang dulo. Kaya naman dyan lang kayo. So this is my golden picture bougainvillea variety na katatapos lang mamulaklak, and kita nyo naman yung mga patuyong bracts na nakalaylay na. And itong si Golden Picture is one of my favorite na varieties kasi masipag siya magbigay ng bulaklak, and at the same time maramihan pa kong magbigay ng flowers. And another thing about Golden Picture is ang kanyang mga dahon, kaya maganda siya, and bagay yung golden leaves niya sa purple niyang flowers. At bago tayo pumunta sa kung paano natin pabubulaklakin ito ulit, ang una mo nating gagawin ay ireripat muna natin siya sa mas malaking paso para mas maluwag-luwag yung mga roots niya. And para na din mas maka-absorb siya ng mas maraming nutrients para sa mas mabilis na paglago at pagdami ng mga sanga nito na pwedeng maging potensyal ng mga bago at maraming mga bracts or flowers. And this is the second time na irerepad ko siya this year dahil mabilis siyang lumaki and mabilis kumapal yung mga ugat niya. Kaya naman mainam na irepat na lang siya ulit sa mas malaking paso. This is better in time sa blooming season kasi maganda naman na mapalash natin siya muna at maparami bago lalo na yung mga bulaklak niya. And guys, it is very important na iripat yung mga bugis nyo once in a while kasi dahil sa sobrang compact na yung mga ugat niya, hindi na sila nakaka-absorb ng maraming nutrients and mabagal na yung growth niya. And minsan, hindi na sila nagbibigay ng flowers. Mayroon akong bougainvillea before na sobrang hindi ko na siya na-iripat ng matagal and sobrang tagal din niya hindi nag-flower or hanggang ngayon hindi pa siya nagfa-flower. Pero nung niripat ko siya, nagbigay siya ng new mga dahon, mga sanga, and mayroon na siyang naglalabas na siya ng mga bagong bulaklak. Dahil minsan madalang na silang maglabas ng mga bulaklak, and good thing dito sa ating Golden Picture nairipat ko siya early this year and kailangan na siya ulit mairipat sa mas malaki. And sa ripating ko guys, sa kanya gagamit ako ng Urea 46 na siyang mainam para sa mas mabilis na paglaki at pagdami ng mga sanga niya dahil high in nitrogen content ito. And na siyang nagbibigay ng booster sa mas mabilis na pagkapal ng mga dahon at magandang tubo. And the good news is, mura lang ito nabibili online and sa mga agricultural shops. And at the same time, madali lang siyang gamitin at i-apply sa mga bougainvillea plants nyo or kahit na anong mga halaman. At pwede din ata ito sa mga gulay. At bago tayo magpatuloy and habang tayo'y nagbabahagi kung paano mapabubulaklak ulit ang mga bougainvillea varieties natin, and baka sakaling napadpad ka sa channel ko. And if you happen to be new to my channel at hindi pa nakaka-subscribe, paki-click na ang subscribe button para maging updated ka sa latest at sa susunod na videos ko gaya ngayon about bougainvillea ways and tips kung paano mapabulaklak ulit ang ating bougainvillea collections. And if nakasubscribe ka na, I would like to take this opportunity na magpasalamat sa aking mga viewers na matiyakang nanonood sa current and past videos ko, kasama na dyan yung mga shorts videos ko. Maraming salamat po. At lalong-lalo na sa mga subscribers ko na patuloy na sumusuporta sa aking channel. Thank you so much. At syempre, gagamit din tayo ng version 2 ng ating potting mix for repotting.
Basically, combination lang siya ng rice hull, carbonized rice hull, and good garden soil. So haluin mo lang yan, equally proportionate na mga ingredients and makakagawa ka na ng potting mix. Though madaming ways ng potting mix na pwedeng gawin, pero ito sa akin ay okay na. So after nating mairipat, ang next naman natin gagawin is yung pinaka-highlight ng ating episode, which is yung pagpisil-pisil sa mga old Brock's char. Pero, seriously, part ng journey is yung pagpisil ng mga old Brock's dahil baka sakaling makahanap tayo ng mga namuong buto ng bougainvillea. Yes po, may mga seeds po ang bougainvillea pag na-pollinate ng mga bees and insects na pwede maging top rare o mga bagong variety ng bougainvillea. Ang downside lang ng bougainvillea from seeds ay matagal sila mag-flower and about 2 to 3 years siguro ang aabutin. Kaya tiyaga din pag new variety from seeds. And guys, sa pagpisil-pisil na yan, makakahanap talaga kayo ng seeds ng bougainvillea and try kong itanim. Ayun, tumubo naman kaso hindi nagtuloy. Kaya naman, pisil lang ng pisil and good luck. And after natin magpisil-pisil dyan, ayan na yung next natin gagawin ay yung pinaka-importante sa lahat, ang pagtanggal ng old Brock's. This process ay para mabigyan ng daan ang mga bagong mga Brock's. Tatanggalin natin yung mga old Brock's para yung focus ng energy ay mapunta naman sa pag-produce ulit ng mga new Brock's. Usually kasi pag hindi tinatanggal yung mga old Brock's, nagiging kahati pa sila ng buong plants na dapat sana para sa pagpapalabas ng mga bagong mga flowers. Oh, by the way, may mga bougainvillea varieties na matagal malagas ang mga old Brock's. And isa na dito si Golden Picture, kaya manual nating tinatanggal ang mga ito. And aside sa Golden Picture, ipapakita ko din sa inyo yung mga varieties na matanggal yung mga Brock's nila na need pang i-manual na tanggalin. Diba yung usual na process natin sa bougainvillea ay pag maglalabas siya ng flowers, then magiging old, tapos maglalagas na, pero yung Golden Picture ay hindi ganon, and mapapansin nyo yung mga old Brock's niya ay nakayuko na. And sinyalis na yon, napatapos na sila at pwede na silang tanggalin at para sa mga new flowers naman na susunod. So kanina napakita ko sa inyo yung Golden Picture ko, and now naman ay papakita ko sa inyo yung dalawang varieties ng bougainvillea na matagal din maglagas ang Brock's nila. Or should I say, hindi matatanggal unless tatanggalin mo. Siya lang naman ay yung mga Mahara varieties. For me, personally, maganda ang Mahara varieties o tinatawag ding 36 petals bougainvillea. And one of the varieties na favorite ko sa Mahara series ay yung light pink Mahara and the variegated OC Gold. And these both varieties ay variegated and sobrang ganda, pero hindi sila ang ating model today dahil si Mahara Red muna. So sa flowering, si Mahara Red now, and kailangan niyang tanggalin ng mga old flowers similar sa ginawa ko kay Golden Picture. Itong si Mahara Red na ito ay OC Red din pala ang ID niya. And sobrang tingkad ng pagka-red niya. Bago din itong ripat dahil same lang din siya ni Golden Picture na nalakihan na yung paso nila. And early this year or early last year ko lang ito tinanim, si OC Red Mahara na naripat, and now nalakihan na niya ulit agad-agad. And after naman natin kay Mahara Red or OC Red ay si Cherry Blossom Mahara naman. One thing about this Mahara na gusto ko is that nag-iiba yung kanyang mga Brock's. Nagiging white to nagkakaroon ng touch of red siya habang nabababad sa araw ng matagal. And same ko lang din sila nilagyan ng mga fertilizer para mabilis silang lumaki, kasi pansin ko konti na lang ang kanilang mga dahon. So gusto ko siyang mapalash ulit para maglabas siya ng madaming mga branches at para magkaroon siya ng mga potential new na mga Brock's. Yun yung goal natin.
So ayun lang guys for today's video. Thank you so much for watching at makakaasa kayo na pagbubutihan ko pang gumawa ng mga relevant videos for Bougainvillea. Kaya naman don't forget to subscribe, stay safe and healthy, and we'll see you in my next videos. Bye-bye!